Players Personal Voice. Sobrang guilty ako na nagkasakit si Alex sa isla na hinayaan ko lang mapag-isa sa Pampang sa unang gabi namin. Aaminin kong natakot din ako. Natakot na hindi makontrol ang sarili lalo na't nakakadala ang bawat halik nitong nakakawala sa katinoan ko. Hindi ko mapigilang magustuhan ang bawat halik at haplos nito. Hindi ako dapat magpadala sa kanya. Paniguradong gusto lang naman niya akong tikman at kapag nakuha na niya ang katawan ko'y maghahanap lang ulit siya ng panibagong matitikman. Kaya habang kaya ko pang umiwas ay iiwas ako sa kanya para na rin sa kapakanan ko. Ilang araw na ang nakalilipas magmula nang umalis ako sa isla at iniwan doon sa Alex na inihabilin ko na lang kina Tatay Danny at Nanay Carol ang pangangalaga sa kanya. Wala din naman akong contact sa kanya kaya hindi ko alam kung nakabalik na rin ba ito dito sa syudad. Sira ulo ka talaga. Honeymoon niyo, tinakbuhan mo lang asawa mo? Sermon sa akin ni Kate sabay batok. Nagtawanan pa ang apat sa akin nakakamot-kamot sa batok. Nandirito na naman kami sa hangout place namin bar nila Kate. Sa condo rin ako ni Danica tumutuloy dahil paniguradong magtataka sa grandpa kung uuwi ako ng mansyon. Ayoko namang sa hotel namin dahil makakarating lang kay grandpa na nandirito na ako sa syudad. Lalo na hindi ko pa naman kasama si Alex. Masyado bang malaki ang kargada ni Papa Alex kaya tinakbuhan mo, Body? Pangasal ni Erica na ikinatawa namin. Baliw talagang isang ito. Walang preno ang dila. Kaya babaeng tao, napakasalaulang magsalita. Nahahawa tuloy kami dahil sa kanya. Wala akong paki kung malaki o hindi ang kargada niya. Iyon akong gusto mo, Body. Nakangising saad kong ikinasamid nito sa iniinom na vodka na ikinatawa namin dito. Baliw ka rin no? Ayoko nga sa tira-tira mo. Nalawayan mo na kaya iyon na lang. Ismid nito. Napalingon kami kay Kate na tila aburido sa cellphone nito. Bagya akong sinipa sa binti si Karina at inginuso si Kate. Problema niyang baliw na yan, Body. Nagngising aso pa ito bago nilagok ang inumin. Huwag akong tanungin mo, Body. Wala akong alam. Saad nitong ikinakunot noo ko. Hindi pa ba kayo nagkakaayos? Pabulong ko para hindi kami marinig ng iba. Umiling lang itong muli. Lumagok sa baso. Sa ayaw kong kausapin Napapailing na lamang ako sa dalawang ito. Ngayon lang namin napag-alaman na ibang magtampo ang daw mundo na ito. Halos isang buwan na rin since noong nag-away sila ni Karina sa gym dahil sa pagpapakita ni Karina kay Lance ng video sa shower party ko kung saan may kasayawan si Kate na hunky, macho dancer at nilamutak pa sa harap namin. Hiniwalayan tuloy ng kasintahang si Lance pero ang gaga ni hindi man lang suyuin ng ex at pinanindigan na talaga si Charles na siyang ipinagpalit sa billionaire hair na nobyo. Kung sa bagay, ako rin naman mas gusto ko si Charles para sa kanya kaysa kay Lance na anak bilyonaryo. Kita rin kasi namin kung paano napapakinang ni Charles ang mga mata ng baliw naming kaibigan na napaghahalata ang in love ang gaga. At ngayon nga ay pinakilala niya ito sa amin sa kasal ko na magkasintahan na sila habang si Karina ay boyfriend na rin si Lance. Hey Body, may bisita ka. Pagsiko sa akin ni Danica na nakamata sa pinto nitong VIP room na kinaroroonan namin. Napasunod ako sa tinitingnan nito at nanigas nang inuluwal ng pinto si Alex na naka-poker face. Hey Hanson, tuloy ka please. Pag-aaya ni Erica na nginingisi-ngisian ako. Hiramin ko lang saglit si Leia. Nahihiyang saad nito kaya naghiyawan ang mga kaibigan kong tinutokso na naman ako. May tuwa sa puso kung makita itong muli. Kahit pala hindi ko ito mahal at gusto, ay nakakamiss din ang tukmula. Nakasimpleng black pants at shirt naman siyang pinaresa ng black leather jacket pero bagay na bagay naman sa kanya na lalong ikinalakas ng datingan niya. Sa labas na muna kami Mukhang kailangan nyo ng kwarto Nakangising saad ni Kate kaya nagtawanan pa ang mga itong lumabas ng silid at sa dance floor naman sa labas sila nagtungo para doon magkalat. Hindi ako makatingin dito.
Nagigilty pa rin kasi ako sa pangiiwan dito habang inaapoy ng lagnat sa isla. Naupo naman ito sa tabi kong ikinarambulan ng pagtibok ng puso ko. Panay ang tungga ko na hinahayaan lang naman ito. Tila pinakikiramdaman pa niya kung ako ang unang babasag sa katahimikan namin, siya itong may sasabihin. Napahinga ito ng malalim na tila, pasa ng buong mundo sa laki ng problema. Akmang sasalinan kong muli ang baso ko na inagaw na nito iyon at iniharap ako sa kanya. Kahit wala ako makitang bakas na galit sa mga mata nito ay hindi ko pa rin mapigilang kabahan, lalo taimtim itong nakatitig sa akin. Bitaw nga! Pabalya kong iwinak sa mga kamay nitong nakahawak sa mga braso ko. Kailan ka uuwi? Mahinang tanong nitong ikinakunot noo ko na nilingon nito. Mataman pa rin naman itong nakatitig sa akin at tila binabasa ang reaksyon ko. Saan? Sa mansyon? Umiling ito at nagawa pang ngitian ako. Para tuloy niyang pinapabagsak ang mga pader na itinayo ko sa pagitan namin na magsisilbing harang para hindi ito makalapit sa akin sa simpleng pagkakangiti nito. Sa kondo natin? Namilog ang mga mata kong napalingon muli dito. Kailan pa tayo nagkakondo? Taas kilay kong tanong. Hindi ko nga ito kayang iuwi sa mansyon dahil paniguradong sa kwarto ko ito patutuloy ni Grandpa. Paano pa kaya ang kondo na kaming dalawa na lang ang nakatira? Regalo ni Grandpa. Pinadala na nga doon ang mga gamit natin. Nagtaka pa siya kung bakit ako lang ang naabutan niya doon kanina. Pero sabi ko, lumabas ka saglit kasama mga kaibigan mo. Napakurap-kurap ako sa narinig. Parang bombang sumabog sa dibdib ko na desidido sa Grandpa na magkaapo sa amin ni Alex. Ano bang nasa kukote na matandang iyon? Hindi pa ba sapat na pinakasalan ko ang lalaking ipinagkasundo niya sa akin kahit labag sa loob ko? Ngayon naman patitirahin kami sa isang bubong para magkalapit iniiwasan ko nga na makapagsulo kami ng babaerong Montesilio na ito. Sumusobra na talaga. Porkat alam na hindi ko siya matitiis ay sinasamantala naman ang kabaitan kong apo nito. Nangingit-ngit ang mga ngipin ko at pabalang na tumayo. Hindi ko na nilingon sa Alex at lumabas na lang basta ng silid. Kailangan ko linawin kay Grandpa ang lahat. Sobra na siya. Porkat alam niyang may plano kung ipawalang bisa ang kasal namin ni Alex. Oras na magpahinga na siya. Ngayon naman isa, pilitan na naman kaming patitirahin sa isang bubong ni Alex. Para ano? Para mabigyan siya ng apo? Gosh, napaka-makasalil niya yata ng matandang iyon. Umaabuso na. Ako na. Nanigas ako sa biglang pagpigil ni Alex mula sa likuran ko sa akmang pagbukas ko sa pinto ng driver's seat ng kotse ko. Para naman ako nilukob ng libu-libong boltahe sa pagkakalapat ng kamay nito sa kamay ko. Inakay na ako nito. Sa kabilang pinto at sa passenger side ako pinaupo. Lihim akong napapangiti sa pagiging gentleman nito. Hindi ko alam kung pakitang tao lang o sincere itong asikasuhin ako pero hinayaan ko na lang at lihim na nagmamasid kung hanggang saan ang pasensya nito sa akin. Pigil-pigil ang hininga ko at halos maduling dito nang dumukwang pa itong itinutok ang mukha sa mukha ko habang dahan-dahang kinakabit ang seatbelt ko. Napatitig ako sa mga labi nitong nakaawang pa at hindi mapigilang mapalunok dahil parang nangaakit ang mga iyon sa paningin kong tila sabik na ring lumapat sa mga labi ko. Napapilig ako sa kabilang side bago palumapat ang mga iyon sa akin dahil paniguradong madadala na naman ako lalo na't nakainom pa naman ako. Napahinga pa ito ng malalim bago ikinabit din ang seatbelt niya. Buong biyahe akong tahimik at sa bintana nakatuon ang paningin. Kita ko naman sa salaming kaharap ko ang panakanakang pagsulyap nito sa akin pero hindi naman umiimik. Pagdating namin sa condominium building namin kung saan may kinuha sa Grandpa na condo namin ni Alex ay kaagad na akong bumaba at hindi na ito hinintay. Napapalingon pa at nagsisiyukuan sa akin ng mga staff at nagbubulungan na halatang kabado sa biglang pagsulpot ko. Hindi ko na lamang pinansin ang mga ito. Napataas ako ng kilay nang nakahabol sa akin si Alex na humahangos bago pa sumara ang private elevator na pinasukan ko. Napapangisi na lamang ako na pinagmamasdan nito sa kaharap naming salamin na hinihingal at napapapahid ng pawis sa noo. Napapaisip na lang ako kung paano ko kaya ito mapapatino sa pagiging womanizer nito. Paasa pa naman at ako laging go with the flow pagdating sa pling-pling lang.
Kung tutuusin kayang-kaya ko naman itong mapaibig pagkatapos saka ko hihiwalayan para matuto at mabawasan ang pagkababaero. Pero may something sa kanya na nagpapabagsak ng depensa kong magpigil ng sarili at nadadala niya ako ng walang kahirap-hirap. At yun ang ikinakatakot ko. Baka imbis na siya ang mapaibig ko ay ako ang mapaibig niya at sa huli ay ako ang may iwang durog at luhaan. Pagkabukas ng pinto ko ay hindi na ako nagulat na nandirito si Grandpa na prenteng nakaupo sa sofa na tila inaasahan na ang pagdating ko. Good evening, Grandpa. Kumalik muna ako sa noon nito bilang pagbibigay respeto. Nakita ko naman si Alex na nagtungo ng kusina para siguro bigyan kami ng privacy ni Grandpa na makapag-usap. How are you and your husband, Iha? Napaupo ako sa kaharap nitong couch at sinalubong ang matiim nitong pagtitig. What do you expect, Grandpa? Alam niyong pinakasalan ko lang siya para sa inyo. Diretsahang sagot ko. Napahilot ito sa salubong na kilay na tila hindi nagustuhan ang narinig. Look, Iha, asawa mo na si Alex. Kung nagawa mo siyang pakasalan para sa akin, then please, mahalin mo siya. Mahalin mo siya para sa akin. As a man, I can see how much she loves you, Iha. Give Alex a chance to be your husband, not just in a piece of paper. Napakuyom ako ng kamao at makailang beses na napahinga ng malalim para kalmahin ang sarili. Grandpa, isn't that enough? Pinakasalan ko na siya kahit hindi ko siya gusto at wala sa kanya mga katangian ng ideal man ko. Na hindi nga siya pasado sa standard kong maging boyfriend. Husband material pa kaya? Please, Grandpa, huwag niyo naman akong diktahan sa kung sino mamahalin ko. Huwag na rin kayong umasa magpapaanak ako sa Montesilio na iyon. That won't happen, Grandpa. Stop daydreaming. Pagtatapat ko at akmang aalis na nang malingunan ko si Alex sa may pinto ng kusina na may dalang juice at sandwich sa tray. Pero natulos na doon dahil sa mga narinig sa akin. Napaiwas tingin ako na makitang nangilid ang luha nito at kitang nasaktan sa mga narinig. Hindi ko naman intensyon na maiparinig sa kanya ang bagay na nasabi ko kay Grandpa. Gusto ko lang iparating ng malinaw kay Grandpa na wala akong planong magpaanak o mahalin si Alex. Parang may mga libu-libong karayom ang tumutusok sa puso ko na makita sa mga mata nitong nasaktan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Dapat natutuwa kung nakikita ang apektado ito at nasasaktan sa akin pero may puwang sa puso ko ang naawa at lumalambot para dito. Kahit dayain ko ang sariling isip at puso ko ay alam ko sa sarili ko may puwang na si Alex sa puso ko. Kung kaya't ngayon pa lang ay kailangan ko na itong layuan. Hindi pwede. Hindi ang isang tulad niya ang nanaisin kong makasama habang buhay. Iha! Hindi ko na nilingon si Grandpa sa pagtawag nito sa akin. Pagpasok ko ng master's bedroom namin at pabalibag na isinara ang pinto. Mariin ako napapikit at nangihinang napasandal sa pinto. Hindi ko gustong sinasagot-sagot si Grandpa. Ayoko siyang masaktan. Kaya nga nagsakripisyo ko para sa pesteng arranged marriage na ipinagkasundo niya sa lolo ni Alex na kinauutangan niya ng loob. Pero pakiramdam ko'y kinukuhanan na nila ako ng karapatan at kalayaan. Napaayos ako ng tayo na may kumatok sa pinto. Nagtungo na lamang ako sa gilid ng kama at hindi na ito pinagbuksan. Naramdaman ko naman ang pagbukas-sara ng pinto. Kahit hindi ko ito lingunin ay ramdam ko ang pamilyar nitong perfume at presensya. Leia, huwag mo naman sana sinasagot-sagot si Grandpa. Mahinahong saad nitong naupo sa kabilang gilid ng kama. Sinamaan ko ito ng tingin kaya napaiwas ito sa mga mata ko. Pwede ba? Huwag kang magmarunong. Ikaw na itong nakakasira ng masayang buhay ko eh. Huwag mo akong pangaralan. Asawa lang kita sa papel. Tandaan mo yan. Wala kang karapatang makialam. Alex Personal Voice. Walang nagawa si Leia kundi pumayag sa kagustuhan ni Grandpa na magsama kami dito sa kondo naming mag-asawa. Nag-aaral pa si Leia kaya naiiwan ako dito sa unit sa tuwing weekdays. Kapag weekend naman ay madalas sa mga friends din ito sumasama kaya minsanan ko lang siyang makasama dito sa unit. Madalas kapag gabi lang at halos mabilang lang ang pagsagot niya sa tuwing kinukwentuhan ko siya. Hindi rin siya pumayag na kumuha kami ng katulong. Okay lang naman sa akin. Mas maganda nga na wala kaming ibang kasama dito sa unit. Hindi naman mahirap sa akin ang gawaing bahay dahil sanay ako.
Kahit naman laki ako sa layaw, ay tunuruan pa rin naman ako ni Mama ng gawaing bahay. Para daw pag nag-asawa na ako, mapagsisilbihan ko ang asawa ko. Tama naman siya. Ngayon ay nagagamit ko na ang mga itinuro niya sa akin, maging sa pagluluto. Kahit naman hindi na-appreciate ng asawa ko ang ginagawa ko ay ayos lang sa akin. Ang mahalaga hindi na niya ako inaaway o pinagsasalitaan ng masasakit. Kung paano niya ipamukhang wala akong halaga sa kanya at hindi niya ako kailanman magugustuhan o ibibilang na asawa. Napabalikwas ako sa pagkakaidlip ko dito sa sala nang marinig ang pag-i-encode ng passcode sa pinto. Napatingin ako sa wall clock at pasado 3:00 na ng umaga. Napahinga ako ng malalim at sanalubong na lamang ito. Nakakagawian na niyang umuwi ng madaling araw at paniguradong lasing na naman ito. Hindi nga ako nagkamali. Lasing na naman siya at halos hindi na makalakad ng tuwid. Tahimik kong inalalayan itong pumasok dahil halos matumba na ito sa kawalan ng balanse. Maingat ko itong inihiga sa kama niya at nagtungo ng banyo para kunan ng pamunas. Ganito na lang lagi ang routine namin ni Leia. Sa weekdays man o weekend ay lasing itong umuwi sa akin gabi-gabi at halos abutin ng umaga sa pinupuntahang bar nila ni Miss Kate. Napalunok akong dahan-dahang ibinaba ang zipper ng suot nitong sexy black dress na hanggang gitnang hita lang nito ang haba. Natulala ako nang mailis ko iyon at aksidenteng nadako ang paningin sa leeg nitong may kiss mark. Napatikom ako ng bibig para pigilan ang paghikbi ko at napayuko na lamang habang tahimik na umiyak sa tabi nito. May kinafling na naman siya sa bar. Kahit naman wala akong karapatang magreklamo at alam ang lugar ko sa kanya, lalo't pareho naman kaming malayang makipaglampungan pa rin sa iba. Pero hindi ko pa rin mapigilang magselos at masaktan na may iba itong kinakafling. Samantalang sa aking asawa niya ay tila nandidiri itong makasama ako. Nang makalma ko na ang sarili ay nagpahid na ako ng luha at pinunasan na ito. Pikit mata ko na lamang binihisan ng asawa ko katulad ng nakasanayan ko sa tuwing binibihisan ito ng pantulog. Kahit napakalamig nito sa akin ay hindi ko rin naman siya kayang matiis na pabayaan na lang. Lalo na't kahit anong lasing nito ay sa akin pa rin siya umuuwi. Kinakain din niya ang hinahanda kong agahan niya, kaya sapat na sa aking hinahayaan niya kung pagsilbihan siya. Masaya na ako at kontento na hanggang dito lang ang kaya niyang ibigay sa isang tulad ko. Tiwala naman ako sa salita niyang hindi siya nagpapakama kaya kahit sa aking asawa niya ay hindi niya magawa. Marahan kong nahaplos ang maamong mukha nito habang nahihimbing at hindi ko mapigilang halikan nito sa noo. Sa tuwing lasing at nahihimbing ko lang siya malayang natititigan at nananakawan ng halik sa noo, pisngi at mga labi. Good night, my wife. I love you. Muli kong hinalikan ito sa noo bago tumayo at inayos ang comforter nito. Kahit parang pinipiga ang puso kung nakitang may kiss mark ito sa leeg, ay may ngiti pa rin ako sa mga labi kong lumabas ng silid nito. Mag-uumaga na rin kaya nagtungo na ako ng kusina at ipinaghanda ito ng agahan. Sa tanghali at gabi ay sa labas na kasi ito kumakain kaya sa umaga ko lang na paghahainan. Kaya nilulubos-lubos ko, lalo na't kinakain naman ito anuman ang iluluto kong umagahan. Masarap naman ako magluto, kaya sapat na sa aking hindi ito nagrereklamo o pinipintasan ng luto ko kahit pa tahimik lang itong kakain at kung minsay napaparami pa ng kain. Pupungas-pungas ako napabangon sa pagkakasubsob ko dito sa dining table nang sunod-sunod niyang kinatok ang mesa. Maliwanag na pala at hindi ko na malayang nakaidlip ako dito sa kusina. Napatayo na ako at ginawan ito ng kape, lalo na't nakabihis na itong pampasok ng university nila. Tahimik naman itong naupo sa pwesto at tinintay akong ipaghain ito. Hindi rin kami sabay nag-aagahan dahil pinagsisilbihan ko ito na gustong-gusto ko rin naman, lalo't hinahayaan lang niya ako. Lihim ako napapangiti na ninanakawan ng sulyap ito habang kumakain sa niluto ko. Kita ko naman sa magandang mukha niyang nagugustuhan ang hinain ko kahit hindi ito magsalita. Take this. Napatungay ako sa pagkakayuko ko sa gilid nito at nakita ang black card na inilapag nito sa table. Nangunot ang noo ko at dinampot iyon. Malia Buenavista. Ano to? Tumayo na ito at inubos ang kape. Gamitin mo. Waldasin mo kahit saan mo gusto. Kahit gastusin mo sa pansarili mo okay lang. Sa'yo na yan, kaya bahala ka na kung saan mo gagastusin. Walang emosyong sagot dito sa tanong ko. Teka,
Hindi ko matatanggap ito, Leia. Pigil ko dito nang akmang aalis na. Napaatras ako at napabitaw sa pagkakahawa ko sa braso nito nang samaan niya ako ng tingin at taasan ng kilay. Magpasalamat ka na lang. Hindi ba kaya ka naman pumayag mapangasawa ko para maging instant billionaire ka sa isang iglap? Kaya na, ibinibigay ko na sa iyong benefits mo bilang asawa, ang isang katulad ko. Huwag ka mag-alala, kahit libutin mo ang buong mundo, hindi mo basta-basta mauubos ang laman yan. At kung kulang pa yan sa'yo, magsabi ka lang. Dadagdagan ko ang presyo mo. Napaiwas ako ng tingin sa isinaad nitong may halong irita at panguuyam. Hindi ko naman ito kailangan, Leia. Mahinang sagot ko na ikinahalakhak nito. Yun tawa na pagak at may halong panguuyam na naman. Pilit ako napangiti dito. Kahit likas akong babaero dati ay pagdating sa kanilang anim, natatameme ako lalo na kung bumabanat sila ng hindi mo batid kung nagbibiro ba o dahil sanay lang silang malambing makapag-usap na may halong harutan ang tono at galawan. Salamat, Kate. Okay lang bang orange juice sa inyo? Ani ko habang kumukuha ng tubig sa fridge. Sus, kahit yung juice mo, mismo, pwede. Pabulong nitong sagot na ikinatigil ko kaya napahagikik pa itong naiilang sa akin. Just kidding, handsome. May baby na ako kaya huwag kang mailang sa akin. Saka hindi man maarte ang mga bruha kong kaibigan. Okay lang yan. Mahina ako natawa sa isinagot nito. Pansin ko ngang komportable sila kahit sa mga dirty jokes at harsh talk at game sila at hindi nagkakapikunan. Mahilig din silang mambatok sa isa't isa na walang nagkakainitan. Anong pinagkakaabalahan mo, Alex? May trabaho ka na ba? Napalingon ako dito habang nagtitimpla sa pitsil ng juice. Nakatuon naman ito sa ginagawang pagpapalaman sa loaf. Wala eh. Nandito lang ako sa unit. Hindi ko kasi alam kung papayag si Leia. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol dyan. Napangat ito ng mukha sa pagkakayo ko at nag-stretch pa ng likod na tila nangawid sa pagkakayo ko sa dining table. Akong bahala sa'yo. May bubuksan kasi akong restaurant this weekend. Naghahanap ako ng pwedeng maging manager. Marami na mga aplikante. Actually, manager na lamang ang wala dahil gusto ko, personal kong kakilala ang magmamanage noon, lalo na nag-aaral pa lang kami. Pwede ka ba? Sa laysay nito, kusa ako napangiti at napatango-tango sa isinaad nito kaya napalapad ang pagkakangiti nitong lalo niyang ikinaganda. So, it's settled? I'll expect you on Saturday for our grand opening, ha? Basag lang saad nito na naglahad ng kamay. Nahihiyaman ay tinanggap ko na ang kamay nitong parang bulak sa lambot. Sige, salamat. You're welcome. Magkasabay kaming lumabas ng kusina at dinala sa limang naghaharutan sa sala ang ginawa namin merienda. Ngayon ko lang ulit nakitang humahalakhak ang asawa ko. Kahit papaano ay may puwang sa puso kung makitang masaya ito. Sana lang balang araw ay magawa ko rin ito. Ang mapahalakhak ko siya habang nagkakwentuhan kami mag-asawa. Napailing-iling ako para maiwaksi ang pangangarap ko ng gising. Alam ko namang hindi iyon mangyayari sa amin ni Leia. Baka nga pumuti na ang uwak ay wala pa rin itong pakis sa akin. Tandang-tanda ko pa ang sinabi niya noon kay Grandpa. Ilang linggo na ang nakakalipas na hindi ako pasado sa standard niya bilang boyfriend. Lalo na ang pang-husband material ay walang-wala ako sa kalingkingan ng mga lalaking ideal man niya. Alam ko naman iyon pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa katotohanang hindi niya ako kailanman magugustuhan. Kahit alanganin ay naupo na ako sa tabi ni Leia at pinagsalin ito ng juice sa kanyang baso. Nangingiti naman ang mga kaibigan nito sa amin kaya hindi ko mapigilang kabahan, lalo na't hindi maayos ang pagsasama namin mag-asawa. Thanks, Abby. Yes ka muna. Ginagawa ka na nilang panghimagas sa isip nila. Malambing na saad nitong ikinasamid ng lima niyang kaibigang kasalukuyang umiinom ng juice. Kaya napahalakak itong nangunyapit pa sa bato ko. Nanigas ako sa biglaang pagkakayakap nito pero aaminin kong nagustuhan ko ang pagyakap nito. Miss na miss ko na nga itong makubonding pero wala naman siyang oras sa akin. Lalo na sa sitwasyon kong para ng preso dito sa loob ng unit na dito na umiikot ang buhay sa maghapon at magdamag na walang ibang makausap. Bihis ka na dun. Sa akin mo lang dapat ibinabalandra ang katawan mo. Bulong pa nitong ikinangiti ko. Ngayon ko lang ulit siya natitigan ng malapitan at ngayon nakangiti pa siya sa akin habang matiin na nakatitig sa mga mata ko.
Hindi man ako sigurado kung pakitang tao lang ang pagngiti nito sa akin dahil kaharap namin ng mga kaibigan nito, pero masaya pa rin ako. Sobrang saya kung maganda ang temper nito ngayon. Kung sana ay ganito na lang siya, kakalmado at kalambing sa akin lagi, ay mas masaya sana. Tumayo na ako nagtungo sa silid ko para makapagbihis. Kahit pumayag si Leia na magsama kami dito ay hindi naman kami nagtatabi sa kama. Ipinahakot nga niya noong unang gabi namin dito ang mga gamit kong nasa silid nito at dito sa kabilang silid niya ako pinatuloy. Tumuloy na ako ng banyo para maligo pero hindi pa man ako nakakapagsimula ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang asawa ko. Napalunok ako dahil hindi ko naman mabasang galit o bad mo dito. Mataman lang siyang nakatitig kaya hindi ko mapigilang pamulahan. Leia, may kailangan ka ba? Nauutal kong tanong kaya napangisi ito at tuluyang isinara ang pinto. Anong pinag-usapan niyo ni Kate? Napalunok ako sa matiim nitong pagtitig at dahan-dahang kinakalas ang mga butones ng blouse nito bago isunod ang pencil skirt nito. Leia, ano bang ginagawa mo? Napangisi lang naman ito at hinayaang maglaglagan ang mga hinubad na damit sa sahig. Panay ang lunok kong masilayan ang kabuuan nito na tanging 2 kapiranggot na lang na tela ang tumatakip sa kasalanan. Let's take a bath together, hubby. Huh? Para akong natulo sa kinatatayuan ko ng hinubad nito lahat ng saplot kaya panay ang lunok ko at sa mga mata niya lang nakatutok ang mga mata ko. Nakangisi lang naman ito at binuksan na ang shower. Para akong hindi makahinga habang hubot-hubad ito sa harapan ko at malayang bumabagsak sa kanya ang tubig mula sa shower head. Napakahat ng dating nito at kahit sino lalaki ay tatayuan at tatayo ang masilayan ang perpektong hubog ng pangangatawan nito. Lalo na't nangaakit ang mga mata nitong malagkit na nakatitig sa akin. What are you waiting for? Hindi ka ba maliligo? Napakurap-kurap ako sa pagkakatulala ko sa kanya. Maliligo. Wala sa sariling sagot ko at tumapat na rin sa shower, kaharap ito. Nagtataka naman ako nang ibot nito sa akin ng sponge bath kaya napapangiti ito dahil literal akong natutulalang kaharap ito. Scratch mine and I'll scratch yours, hubby. Naginit ang mukha ko sa malambing na saad nitong iba ang dating sa pandinig ko, lalo't may naglalarong pilyang ngiting pinipigil nito habang napakalagkit ng titig niyang tila inaakit ako. Pilit akong ngumiti at inabot iyon na nilagyan ng body wash nito. Napapamura na lamang ako sa isip-isip ko dahil pakiramdam ko'y parang niya akong tinotortured sa pagpapasabon nito sa akin sa katawan nito na hubot-hubad. Nangangatal tuloy ang mga kamay kong tila naninigas at hindi ko maigalaw ng maayos habang sinasabon nito mula leeg hanggang talampakan. Para na ako may himatay sa pagpipigil kong huminga habang sinasabon ito, lalo na sa kanyang private parts na isang malaking parusa sa puson ko. Turn around, hubby. Para akong bataryang robot na napasunod sa utos nito. Panay ang lunok ko at mariing nakapikit habang nakatingala sa shower head na malayang bumabagsak sa mukha ko ang lagaslas ng tubig at ninanamnamang init at sarap na hatid ng paghaplos nito sa kabuuan kong sinasabon nito. Leia, do you like it, hubby? Magyang boses nito ay may halong lambing at pangaakit na lalo kong ikinaiinit at sabik. Natulos akong napalunok ng sunod-sunod ng sumubsob ang asawa ko sa puson ko at hinalikan iyon pataas sa tiyan, sa pagitan ng dibdib ko hanggang leeg, hanggang magtapat ang mukha naming malagkit na nakatitig sa isa't isa. Gustong-gusto ko ang Leia na kaharap ko ngayon dahil sa nakikita kong kinang sa mga mata nito at idagdag pang sinusumpong ng kapilyahan. Napayapos ako sa may kaliitang bewang nito at kinabig pa diin sa akin na ikinalunok din ito. Napapikit ako nang humaplos ito sa pisngi ko at dahan-dahang tumingkay at pahalik sa mga labi kong ikinatulo ng mga luha ko at buong pusong tinugo ng masuyong halik nito. Para akong tinatangay nito sa bahaghari sa uri ng masuyong paghalik nitong napakalalim na at ingat na ingat. Panay ang ungol ko sa marubdob naming halikan habang nakatapat sa ilalim ng shower. Puno ng galak ang puso kung malaya ko itong nahalikan na tinutugunan din ito pabalik habang malaya naming hinahaplos ang katawan ng isa't isa.